Buhay na buhay ang konseptong tunay na pag-ibig kina Mang Adriano at Aling Lourdes. 7 taon nang may kakaiba at malubhang kondisyon si Aling Lourdes. Pero sa kabila nito, hindi nagbago ang pagtingin ni Mang Adriano sa kanya. May punto ba, tatay, na susurrender na sana kayo? Nasusuko na sana kayo? Wala naman. Wala. Sabi nga sa akin ng mga iba na hindi mo pa sa Diyos na ihandog na para hindi ka na maghirap. Gusto niya ka ako. Kailangan niya gusto ng Diyos ang gawin niya sa kanya. Doon ang hinihintay ko ka ako. Hindi ko gawin na susuko na ako. Sa pahintulot ni Mang Adriano, dinala namin si Aling Lourdes at ang kapatid nitong si Aling Tessa sa ospital. Minsan daw kasi, hindi pa sila natingnan ng espesyalista. Okay, nakarating na tayo dito sa St. Rose. Yung paa ni nanay, okay lang ba? Basta hindi sumasayad. Okay lang, nay. Okay yung paa niya. Dito na tayo, nay. Kumusta po kayo? Okay. Okay, mabuti daw. Nanay, pwede ko kayong tanungin. Ha? Subukan nun natin kung masasagot nyo pa. Alam nyo po ba kung anong araw ngayon? Ano ngayon? Lunes. Ay, hindi nyo alam. Ay, ano lang po. Nanay, anong buwan ngayon? Mahirap dito. Mahirap na tayong magtanong ng mga tinatawag na mental status examinations because may communication problem tayo. Hindi natin maintindihan yung session. Actually, naiintindihan niya ako. Yes. I just do not know kung the answers are correct. Yes. Ano pong petsa ngayon? So hindi mo na makuha kung anong petsa ngayon. 7 po ngayon, nanay. Martes, February. Anong taon po ngayon? 2013. Sure kayo doon? Kaya niyo bang mag-drawing ng oras ng relo? 2:30 po ang oras, ha? Doc, yung mga nabanggit niyong obserbasyon, voluntary movements, ano po yun? Ang diagnosis mo talaga, that's Huntington Chorea na o wala pa? Hindi pa? Hindi pa sigurado? Most probably po, kasi yun naman ang most common na familial form ng ganitong klaseng abnormality, Huntington's disease. Kinumpirma ni Dr. Levi Rehuso, isang neurologist, na Huntington's disease o Chorea, ang sakit ni Aling Lourdes at ng kapatid nitong si Teresa. Ayon sa medisina, ang Chorea ay ang pagkakaroon ng mas maraming produksyon ng protein sa utak ng tao habang ito ay tumatanda. Ito ang nagiging sanhi ng pagkasira ng mga normal cells sa utak na nagdudulot naman ng hindi makontrol na paggalaw ng pasyente. May gamot? Symptomatic lang po. Katulad po ng movement, problem dyan, ang sa libro dyan na nakalagay is yung haloperidol pa rin ang binibigay. At a dose of about mga 1 to 40 milligrams a day. Ano po ito? Oral Yes, it's tablet? neuroleptic medicine. Binibigay sa kanila para lang mabawasan yung movements nila. Hindi ko matitigil? Hindi ko matitigil, makukontrol ng konti. There is no cure for this. There is treatment but there is no cure. Ayon sa mga pag-aaral, kadalasan malaki ang posibilidad na magkaroon ng Chorea ang lahat ng mga anak kapag ang tatay ang carrier o ang meron nito. Samantalang kapag nanay naman, maliit lang ang porsyentong mamana ito ng mga anak. Sa kaso ni Aling Lourdes, ang tatay niya ang mayroong Chorea. Posible naman na yung mga anak nila wala din. Yes. Nag-end na ho kay nanay. Pwede po. Din, no? Pwede po. Basta hindi niya na isalin, yung gene na yan. Coming straight from the doctor, tay, narinig na natin, walang gamot, mapapaayos lang natin. Probably we can make her life comfortable. Kahit pa paano ho. Natanggap niyo na ho ba? Na ganun ho? Talagang ganyan eh. Tapos ng Panginoon ang nangyari sa amin. Ito na yung sorpresa natin. Para po natin.
wheelchair si nanay. May nang magandang loob mo nagbigay ng mga groceries para sa buong pamilya. Siyempre, ang magiging trono ni nanay, ang kanyang wheelchair para hindi na rin mahirapan si Tatay Adriano magbuhat-buhat kay nanay at pwedeng ipasyal. Kutsal! Nanay! May hihiga na si nanay. Mamasyal ka na Para hindi na nakahiga sa sahig. Ha? Pero ito talaga, makakapasyal na si nanay. Kayo ang reyna. Yan. Yakayan. Kaya niyo ba, Tay? Yakayan. Sige, dahan-dahan. Ay, hindi pa ata nakaano yung ano mo. Yeah! Diba? Sige, ayusin natin. Paano ba yung paa? Kahit nasa harap ka na, pagka ano, araw-araw ka nakaano. Pwede nang ilibot. Oh, kayo na. Kayo na ang mahala. Nay, masaya ho ba kayo? Ha? Masaya kayo? Siyempre. Tatay kayo ho. Paano yan? May wheelchair na. Wala na kayong ligtas. Kailangan ipapasyan nyo. Ha? Papasalamat po sa inyo. Kung masusukat ang pag-ibig, siguro ito ay sa pagtanggap sa anumang kamalian at kalagayan ng bawat isa. Sa kwento ni Mang Adriano at Aling Lourdes, ang katapatan niya sa sinumpaang till death do us part ay siyang nagbibigay sa atin ng paalala na totoo at nangyayari ang tunay na pag-ibig. Hanggang kailan niyo siya pagsisilbihan, si Nanay Lourdes? Yung nga sinasabi ko, hanggang buhay siya. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako po si Rhea Santos. Bawat karanasan, may mga aral na tumatatak sa ating mga puso at isipan. Sama-sama ulit tayong makibahagi sa mga kwentong personal. Dito lang, sa Tunay na Buhay.